sa ospital dahil marami na hong nasa ospital. Ito ang mga panahon ng paninindigan. Ito ang mga panahon ng pagtayo sa pangako ng ating Panginoon na wala nang magpautang sa iyo, pero hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. I feel like preaching right now. Kaya pagkatapos ng lockdown, we will open the church. Kayo hong mga taga Bulacan at mga taga Kabuyaw at mga taga Santa Cruz, Laguna, taga Batangas, inaanyayahan ko kayo. I want to meet you in person and to lay hands on you and to speak the blessing that will not just suitable for you, but the blessing from you and for your family and for the next generation to come. Kung mantala man ang pagbabalik ng ating Panginoon, the goodness is we have a secure promise. Walang nagugutom na nagtitiwala sa ating Panginoon. Walang maiiwan sa biyaya ng Diyos. At mararanasan natin ang pinakamainam. Remember, the best wine is served in the last. Kaya kung titingnan po natin, uncommon, unusual, unknown, unexpected, unprecedented. Yung word na on, it simply means not common. Not on a regular basis. Because when you work, you paid for your labor. When you do the consultancy, you are paid because of your creativeness or mind-suggesting solution to the problem. Kaya kapag pinagpala ka, it's the return of what you did. Pero ang pinag-uusapan ho natin ngayon, never give up for the big blessing. Never give up for the something that will come around your way. Hallelujah! And this money will not just make you a millionaire or billionaire, but this blessing will come so that you will be a channel of blessing. You will help everyone, and we will propagate the gospel in all the four corners of the globe. Kinikilabutan ako mga kapatid. Ang dami na hong nagsasara. Kausap ko ang isang lalaki kahapon at ang sabi niya, yung isa sa mga negosyo ng malaking tapahan sa Parañaque since 1980s or 1989, napakalaki ho nito, napakasarap na ho nitong tapahan somewhere in Parañaque or Bigutan ay nagsara na. And they have a large property. At people are closing businesses. Mga pagupitan, mga salon at mga spa. I think, hindi ko maalala, yung sinare sa akin kahapon na lahat ng kanilang business ay sinara na rin. They have branches all over the Philippines. Dahil walang kliyente at walang mamimili o wala silang pampasweldo sa kanilang empleyado. And what they have to do is to close the door. Pero mga kapatid, ito ho mga panahon ng pagkakataon that the church will recover. Lahat ng nawala, lahat ng nagsara, pati mall na magsasara, ang simbahan ang tatayo, ang simbahan ang bibili, ang simbahan ang magpapahayag. Hali kayo, lumapit sa Panginoon at magpuri sa Kanya. Kayong mga walang pera, pumunta kayo sa simbahan. Kayong mga may sakit, pumunta kayo sa simbahan at kayo'y katatagpuin ng ating Panginoon. I believe this is just for a moment. Relax lang ho kayong mga senior citizen at mga kabataan. Darating ho ang panahon, we will override this. Pag sinabing override, lalagpasan natin. So this storm will come to pass. 3 araw lang ang bagyo. Lalagpas ho tayo doon sa bagyo. We will fly over the stormy clouds. That's why I love the characteristic of an eagle. When there is a typhoon, when there is a storm, siya ho ay lumilipad ng napakataas at siya ay nandoon above the stormy clouds and he can stretch out the 8 feet wings side by side, 16 feet. Napakalaki ho ng pakpak ng agila. Because we are created to soar. We are created to roar. Hindi ho tayo naririto para mag-tantrums at maglitanya na sisihin ang ating pamahalaan, sisihin ang mga politiko, sisihin si barangay chairman na hindi pa rin binibigay ang inyong SAP. Naririto ho tayo para magpuri sa ating Panginoon at sabihin ang Kanyang banal at dakilang pangalan. It's so much pittiness na naranasan na ho ng simbahan. Pag sinabing pastor, kawawa. Pag sinabing full-time sa church, nanlilimahin at walang pambili ng panligong sabon. Pag sinabing naglilingkod sa simbahan, ikaw ay wala ng kinabukas, na para bagang lagi ang paggawa sa simbahan ay pinaka-last option ng mga tambay.
But things will about to change. There will be a reciprocal. The denominator will be the elevator. Hallelujah. Remember that the denominator will be the elevator. Pag sinabing common denominator, pare-pares kayo nasa cellar, pare-pares kayo mga nasa probinsya, pare-pares kayo mga palahingi, pare-pares kayo lagi nakasahod, pare-pares lamang kayo nandun sa poor piece, pare-pares. When you say common denominator, 1/4 equals 1/4 the denominator. But it will not dictate you, and it will not determine you. Tingnan po ninyo. I'll go back with our opening scripture. Ano daw ho ang kinatagpo ni Peter at ni John habang sila ay papunta sa templo? At the hour of prayer, in the 9th hour, there was a man lame. Lumpo. Pilay, hindi makalakad. For how long? How long since birth? From the moment after the 9 months of the regular conception and conceiving and the baby was born, after 9 months in the mother's womb, pagkapanganak, hindi na siya makalakad. Hindi na siya nakapagsuot ng Nike. Hindi na siya nakapaglaro ng basketball at sepak takraw. Hallelujah. Hindi na niya nagamit ang kanyang paa sa paninipa sa kanyang kaaway because from the time of his birth, he's lame. He is lame and has no strength over his feet. It was so devastating, it was so frustrated, it was so depressive. Depressing ho. Hindi ka makalakad, hindi ka makapagtrabaho. Kaya anong gagawin mo? Manglimos at manghingi. Hindi siya makasakay ng kabayo. Hindi siya pwedeng magsundalo kasi nga ho, may depekto. Palagay ko hindi rin ho siya kagustuhan at magugustuhan ng mga babae dahil siya lumpo at pilay, o pilay, hindi makalakad. But at this point of time, he was outside of the temple, living for very, very poor level situation, begging, nanlilimos, nanghihingi, at walang kayamanan, walang naipundar, at walang nagmamalasakit. Dahil kung may nagmamalasakit yan na kamag-anak, palagay ko hindi yan nandoon. Palagay ko yan ay pinaliliguan o ano. Kita niyo, di ba, ang nangyari ho sa isa sa mga anak ni Jonathan, one of the best friend of David. Isa rin ho siyang paralyzed, si Mephibosheth, but somebody cared for him and David said, "Is there anyone from the house of Saul that I can show kindness?" At ang sabi ho ng isa sa mga lingkod ay meron pa ho doon sa lugar ng Lo-debar. So there will be things that coming your way. There will be things that will amaze you. That from the lockdown, you will bow down. Amen? From the lockdown, from insufficiency, you can understand that God is Jehovah Jireh. Kaya ipapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa huling panahon na siya'y tapat at napakabuti. Darating siya na ang simbahan ay matagumpay. Hindi kawawa at hindi nagkukupli sa yungib. Darating ang Panginoon na tayo'y napakaunlad at napakatagumpay. Jesus taught about 38 parables about money. 5 parables greater than the parables about prayer and healing. So 38 minus 5, it is 33. Jesus spoke about healing verses in his time, about 500 verses. But when he talks about finances and management and stewardship, the Bible verse where Jesus taught is 2,500. Why is it essential for you to understand that God wants to bless you? Why is it a lot of denomination and churches are not speaking about the blessing of the Lord? Because the leader wants control and power. The leader wants their people will be enslaved by fear and anxiety and hiding. Mismo mga taong simbahan takot. Tama po ba? Mismo ang mga taong simbahan duwag. Mismo ang mga mananampalataya ay tumataya sa loto. Mga mananampalataya ay nataya
sa bingo. Because they trust on the things that they call lucky break. You don't need to be lucky. You just need to be blessed. And being blessed does not speak about having millions in bank account. Being blessed is you are ready to manage the wealth that God will entrust to you. And it will be unlimited. Pagyaman ng tao, may limitasyon. Yung mana mo, may limitasyon lang yan. 5 milyon, 10 milyon. Pero pag galing sa Diyos, hindi mo ikikipot, hindi mo ikikip-kip. Kaya ka naman madamot dahil pinaghirapan mo yan. Pero pag galing sa Diyos, sinasabi ko sa iyo, kahit kaunti na at maintaining balance na lang ang matira sa bangko mo, alam mo na ang Diyos ay magtutustos at hindi nalulugi ang nagbibigay sa ating Panginoon. Bakit ako nagtatapat sa paglilingkod? Sapagkat naranasan ko, nakita ko at natikman ko. Sa panahon na kami walang-wala, ang Diyos ay nagtutustos. Lumalakad kami sa katwiran at kabanalan at tapat at napakabuti ng Diyos. That's why I'm saying the uncommon, the unusual. Sumasamba lang kami kaninang mag-asawa. Habang kami ay papunta rito, ang asawa ko namamalad siya ng aking damit. Sumasamba lang kami. And someone across the messenger messaged me, Pastor, kami ho ni Mama ay kukuhunin ng bank account ninyo just to bless you. It's been 3 months na hindi ho kami nakakapagbigay sa inyo. Because I'm faithful in my tithes and offering. Yes, I am a pastor. But I will not take the opportunity, Levite ako, hindi na ako magbibigay. Akin lang lahat ng tithes and offering. No! Sa lahat ng tao dito sa aming lugar, ako ang pinakamapagbigay. Wala nang gagalante dito sa church na ito kundi ako. No one. Because I know the principle. I know it, when you give, you will receive. Kaya walang makakapagpalaki sa akin. Sasabihin, pinapakain lang namin yan si Pastor, pinalala mo namin si Pastor. No. I can stand on my feet and telling in front of your face, it is due and honor. The Lord is my provider. The Lord is my provider. Ang inaasahan nun ng lumpo ay barya. But little did he know, he was about to experience the things that he never expected. Barya! Yun ang kanyang mentalidad. Kaya, pag a daily wages lang, hand, foot, daily living, diba? Daily meat ends. Tama ba yun? Kapag yun lang ang iyong pananaw sa buhay, what you think in your heart, so it will be. Kung alam mo na wala ka ng saysay at wala ka ng kwenta dahil iniwan ka ng iyong asawa, na lay off ka sa trabaho, mga kapatid, it's time to recalibrate your system. Pag sinabi hong calibrate, i-boost up mo, i-pump up mo, and think about where God can move into your lives, that you can use this lockdown, this crashing down of the economy. Ano ba ang pwede kong gawin sa mga panahon ng pagkakatulad ng ganito? Well, Pastor, wala talaga eh. Wala akong maisip. Huwag mong gamitin ang isip mo, because mind is always reasoning out. Use your heart, because the God who is the father of Abraham, Isaac, and Jacob is the God that will speak to you and convince you. Walk into the waters, cross the Red Sea, cross your Jordan River. I will be with you as I was with Moses. Hallelujah. Begging is the least that a Christian could do. Begging is not the right of a child of God. At kaya para maranasan niya ang himala, he needs to hear the name that is above every name, and that is the name of Jesus. Kailangan si Jesus yung naitataas sa ating buhay. Kaya when God blesses you, you have a lot to give away. Hindi give away na parang wala nang matitira sa'yo. Dahil pag nagbibigay ka,
laging may matitira para sa iyo. Remember, the prophet Elijah, the oil keeps on flowing and flowing and flowing. At nung wala na silang mapaggamitan ng langis, it stopped to flow. So pag wala ng gamit, it will stop to flow. Habang ginagamit, habang tuloy-tuloy, lalong dumadaloy, habang ikaw ay nananalangin. Kaya yung amin hong prayer morning network, every day, Monday to Saturday, the heaven is being opened, the heaven is being prepared, the heaven is now seeing us, God is seeing us, and God is knowing our petition and request, and God knows the desire of our heart. So every time we pray, every time we gather, every time we believe by faith, God is about to show up and help is on its way. He will bless you beyond your capacity to understand. If you can count it, it is your labor, it is your compensation. Pero pag hindi mo na kayang bilangin at hindi mo na kayang saklawin, ang tawag po doon ay himala. This song might not be a Christian song, but this has an important meaning. Himala, kasalanan ba? Humingi ako sa langit ng isang himala. Hindi yung kasalanan, humingi ng himala. Hindi lang ako si Nora Honor ang humihingi ng himala. Nora Honor, nasan ka na? Nora Honor! I have to have a shout out. Nasaan na ang bituin? I tell you, Nora Honor, you should be born again. And I'm willing to come to you and lead you to a prayer of repentance. Sapagkat ang sikat noon, nawawala na ang dingding ngayon. Pero ang ating Panginoong Hesus, nilait ng mga celebrities katulad ng Beatles that they were famous than Jesus Christ. They fall. Marilyn Monroe. Hallelujah. And even Muhammad Ali. They were humbled. Kaya mga kapatid, ang himala ho ay hindi ho para sa mga ganun-ganun lang. Ang himala ay para sa mga anak ng Diyos na nag-iintay at nasasabik na meron pang gagawin ng ating Panginoon. Hindi pa tapos sa iyo ang ating Panginoon. You might be checkmate, but the Lord said, God has one more move. You might be checkmate, it might be stalemate, but it's not yet over because God has one more move. Hallelujah. It's not yet over. The lame man thought it was the conclusion of his life. Maghingi ng limos. But when one moment collide, silver and gold have I none. Which I have, I give it to you. Ang susi ho pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Kaya kayong mga trabahadante at mga empleyado, hindi nyo makita ang kagandahan ng buhay. Dahil hindi nyo makita rin ang kalakihan ng ating Panginoon. If you would only knew, life is too short. Pero yung kaiksian ng buhay, kung makikita mo na magpakaligaya ka, kaya ka pala hindi nakapunta sa abroad, baka may pizza recipe pala na ikaw ay pwedeng gawin. I take note of this wonderful brethren ng atin ng simbahan. Siya ho ay housewife. Walang trabaho at naglilingkod sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Ang kanyang mister ay above farm minimum wage. I think 500 or 700 pesos a day. With a take-home pay of 15,000 a month. At 3 ata 4 ho ang kanilang anak. At para ho sa kanila, it's really hard to just get by. May trabaho ang kanyang anak sa isang call center, pero it is not yet enough. Pero ito hong lockdown ang nagbigay ng creativity and idea
Dahil dito ho sabi niya, narito ho ang mga gumagawa ng sombrero. Magagaling ho ang mga mananahi dito. Sila ho ang nagtahi ng atin ng mga cover sa church. Brother Tok, sundan mo ako ha, baka mawala ko. So, sila ho ang nagtahi nitong cover ng church. So, if you guys need a cover for the monoblock, they can do this for you. Okay? Advertisement pa yan. So, dahil nga ho lockdown at wala hong kliyente masyado, mga patahian, ano ho ang ginawa nitong kapatid na ito? Siya ho ay faithful, bona fide member and associate ng church na ito at manggagawa ho ng simbahan. Pero ang Diyos ho ay nagpapala sa lahat ng dako. Kahit anong panahon at sitwasyon, walang makakapigil pagpapalain ka ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y tapat sa kakaunti. Sabi niya, Pastor, kahit kami ay hirap, inuuna namin ang para sa Panginoon. Huwag niyong sasabihin, saka ko na matututunan, Pastor, kasi talagang napakahirap. Alam niyo, walang madali kung nais mo ng malaki. Walang madali kung nais mo ng malaki. Malaking bahay, malaki ang linisin. Mamahaling kotse, mahal ang maintenance. Come on, get real. Pero kapag barong-barong na bahay, okay na, masaya ka na, tumutulo na, pero hindi dapat yun ang kalagayan ng bawat anak ng Diyos. Paano makakahamon ng isang lingkod o mananampalataya? Mismong pampapustiso, hindi niya maipagawa. You should represent. If you could only know my heart, I'm not for material blessing. Prosperity is not about just accumulating wealth. Prosperity is preserving and proclaiming the God of the father of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who gives blessing that is more than enough. Contentment means it's not just to be complacent. Contentment is still you have the eyes of spiritual understanding that God is a God of more than enough. Don't be fooled. That contentment, you will be laid back. That contentment, you will not aspire. You will not dream. And you will not receive any bigger than what you have. I feel such anointing right now. Ang ganda kasi nung nag-pray sa atin kanina, opening prayer pa lang eh. Gasolina na. Hallelujah. Kaya, what he wanted is just a mere penny. Silver and gold lang ang gusto nung mama, o barya lang. Pero sabi ni Pedro, wala ako niyan. Pero kung ano meron ako, yun ang bibigay ko sa'yo. Kaya ito rin hong housewife na kapatiran ho natin. Ang kanya lamang hong hawak ay ang prayer, pananalangin, at salita ng Diyos at preaching ng kanyang pastor. And then last Sunday, she brought her offering. Nagulat kami ni Sister Aren. Dahil pagtingin namin, it's above and far beyond kaysa doon sa may mga trabaho at may mga transaksyon, napakalaki ng kanyang ibinigay. Dahil sa panahon ng pandemic, siya ay nakapag-supply ng mga face mask, face shield, at sa mga kung saan-saan, siya ay nag-drive at umunlad dahil sa kanyang pananampalataya at naranasan niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Pang ilang wave na ba, Pastor? Hindi pa kami nakakaranas kahit isang wave. Huwag mo nang intahin ang wave ng sanlibutan. Ang intayin mo ay ang wave ng banal na Espiritu. Hindi yung sila mayaman, pero dahil sila'y sinasamahan ng Diyos, I could not believe na kinita nila ang 6 digit. 6 digit! Wow! 6 digit dahil sa face mask! 6 digit dahil sa face shield! Oh my goodness. 6 digit dahil nag-aalaga ng apo? 6 digit dahil naka-lockdown, walang trabaho ang mister? Listen to me. God is no respecter of person. If God can do it to them, get ready. Prepare not just your
handbag or loot bag. Pag nagpala ho ang Diyos, hindi ho isang dakot. Pag nagpala ang Diyos, umaapaw. Ihanda mo na ang kamalig. Ihanda mo na ang iyong bank account. Ihanda mo na ang dapat pagsidlan. Lagi ko sinasabi sa mga kapatid, baka naman wala kang ATM. Hindi ka, ngayon ho, ang usapan na ngayon, wire transfer, PayPal. Because little did you know, yung mga hindi ninyo inaakala, yun ang magiging gamit ng ating Panginoon. Yung akala ninyo noon ay pulubit yagit at lagi ninyong pinapakain, yun ngayon ang ginagamit ng ating Panginoon. The uncommon, the unusual, the unknown, the insignificant. Yun ang ginagamit ng ating Panginoon. So when they speak that in the name of Jesus, the lame man walk. God is the God of surprises. God is the God of extraordinary, the God of supernatural, the God of reversal. Receive the clarity, the clear direction, and the clearer path for the wonderful opportunities. In bad times, look at a different perspective. Weeping may endure for a night, but the joy will come in the morning. Dress up. Get up. Huwag kayong lulupalupay-pay at tatlong-antok. Dress up. Be a valiant soldier. Dress up in the garment of favor. The garment of favor everywhere I go. Whatever my hands will continue to prosper. Kaya mga kapatid, it's not too late to get up and think about something that God will bless you more than what is enough. Pag hindi pa more than enough, hindi galing sa Diyos yan. Pag more than enough, may pambigay, may pantulong. Kanina before we get up here, ayokong inggitin ng ilan sa mga worship team, pero salamat dito sa selection namin na kasama ngayon. Kanina pagdating dito, huwag kang mag-alala, Nico, sa Sunday, meron kang blessing sa amin, kaya mag-leave ka na ulit. So yung kasama ko, 4 lang ho itong musician ko. Si King naman kasi full-time yan. Pero before we started, I give them a good news. Hindi pa kami nagsisimula, hindi pa kami nananalangin, because this is what kind of person I am. Super excited, super jolly and enthusiastic and passionate. Every time, I think siguro, pag may project at may ginagawa ang Diyos, ako na siguro ang hindi mo man pagkakatiwala ng sikreto dahil lagi kong ipagkakalat at pagsasabi na napakabuti ng ating Panginoon. Ay, pag tumanggap ka ng mga malalaking pagpapala at linggo-linggo'y kumikita ka ng 300,000, huwag mong kalilimutan ng Panginoon. Pag nangako ka, gawin mo. Pag nangako ka, mauudlot. Mauudlot ang honeymoon. When God blesses you, it is just an initial. It's just a partial. God is testing the ground. Kaya simula namin kanina, pagdating ko, tinawag ko si Sister Aaron, nasa na yung ano natin? And each of the musicians, I give them blessing. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And I'm telling them it's not just the last. We are only beginning of what God is about to do in our lives. Eh, boring naman yan. Mga nag-aaksaya ng panahon itong mga to. Salamat sa iyong komento at isipan na kami nag-aaksaya ng panahon. Pero yung aming pinag-aaksayahan, yun ang nagbibigay sa amin ng higit pa sa kasya. Kayo nag-aaksaya, kami laging may higit na kasyang pagpapala. Hallelujah! So dress up in the garment of favor so you can expand. You can be the people of the Lord to expand His kingdom. So John chapter 5 verse 1 to 9, ipaparaphrase ko lang, connected to this scripture. There was a man who is also sick or laying on a sick bed for 38 years. And every time, once a year, they thought and believed that once a year there will be an angel that will stir up the water in the pool of Bethesda outside of the city of Jerusalem. Na pag kinaukaw ng anghel yung tubig, paunahan.
Ano yan, wawawin? Paunahan silang mag-text at tumawag na kung sinong makadudod dun sa tubig, yun ang magwawagi. At tutuwin. So, lahat ng mga may sakit, name it. Ketong, pigsa, lahat, bulag, pipi, pilay, may arthritis, may rayuma, may sakit sa puso, palagay ko nandoon at nakapila at nag-iintay. Look at the crowded multitudes waiting, mauna, taya, hallelujah, mauna, matibay, at yun ang magwawagi. And they were waiting. And little did they know, it is only a myth. Wala naman talagang gumagaling doon sa kanilang pag-iintay. Because angels has no power. Only God can heal us. Ewan ko ba sa iba, sinasamba ang anghel? Hindi yung sinasamba ang anghel. They are ministering spirit that is entitled to work and to be employed by every believer. That's why you pray in the Holy Ghost. You pray in tongues. You pray and fast. So that the angels will be activated. Kaya kapag hindi mo alam ang katotohanan, mag-iintay ka sa wala. You will lose your entire years of lifetime na wala kang tinanggap. But Jesus came. A God coming from heaven, but in a human form. Jesus was walking on the Sabbath day. At ang sabi nila, hindi pwede magpagaling ngayon. Bukas na, time out ngayon. Paano, sabi nga ho nung talinaga, paano pagka may nabuslong asno? Hahayaan mo ba yung nasabit ang paa na donkey or asno? Kinabukasan na natin nililigtas, hayaan na lamang natin siyang maipit ang paa dyan? Hindi dapat. Dapat tulungan. Kaya ang tunay na kapahingahan ay hindi ho yung araw. Sapagkat marami sa ibang panig ng daigdig, hindi sila sumasamba pag araw ng linggo dahil ito'y araw ng trabaho sa kanila. Kaya it doesn't depend on the day, it depends on the heart and the acknowledgement. Wednesday can be your Sunday. Friday can be your Sunday. It's not about the day, it's all about the heart that will receive that Jesus will be worshipped any time of the day. Wala akong balik kung Sunday or Friday. It's because we are in the Philippines, kaya okay ang Sunday. Sa Amerika, ganun din. Pero sa ibang lugar, sa mga Middle Eastern people, Friday ho ang sambahan sa kanila. Pero, balikan ho natin. At ang sabi ho ng lalaki, tinanong siya ni Jesus, and Jesus was walking, remember, uncommon. He is expecting for an angel. But what came? The boss of the angel. Hallelujah. Ine-expect lang niya anghel, pero ang dumating ay ang pinakahari, ang pinakalahat, ng pinakamakapangyarihan in front of Him, seated at the throne of the Father, talking in front of Him and saying, do you want to be well? Hallelujah. Imagine mo, ang inaasahan mo lamang bumisita sa iyo ay si Brother Arman, pero dumating sa iyo ang senior pastor, si Bishop Greg. Di ba nakakagulat yon? Na kahit ikaw ay hindi ka naman kilala, pero bigla kang binisita ni President Duterte. At sasabihin ni Donald Trump, pwede ba mag-almusal sa biyaya ng Diyos? Aba, talaga nakakasak yun, baka himatay si Sister Aren. Di ba? Magpapark dyan ng Air Force One sa may Greenfield City at sasabihin, pupunta ako sa biyaya ng Diyos. Dahil napaka-anointed na lalaking ito. Wow. Diba? You are seeking for the natural healing, Bethesda pool, that an angel can heal you with the stirring of the water. Pero now this time, ang dumating ay yung mismong pinagmumulan ng lahat sa lahat, hindi lamang kagalingan, kundi kasaganaan at pagpapalang kakaiba sa pangkaraniwan. So when Jesus stepped in, when Jesus walked in, He asked the poor lame man, do you really want to get well? What do you want? Ano ang gusto mo? Kaya ngayong umagang ito, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang lumakas? Gusto mo bang maging pinagpala? Say, yes, Lord, I want to be well and I want to be blessed.
Huwag mong pakiramdaman ang iyong nararamdaman. Paniwalaan mo na pinagaling ka na ng ating Panginoon. You will not die beyond your purpose. You will not die before your time. Teach me to number my days so that I can please you and honor you. Kaya wag kang maniniwala na ang mga mabait kinukuha ni Lord. Wag. Wala naman sa Biblia yun eh. Sabi-sabi yun. Pastor, pag mababait, kinukuha na ni Lord. Wag. Dahil alam kong mabait ka, hindi ka pa kukunin ni Lord. Because I have a word from you, you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Not in the cemetery, not in the funeral homes, but in the land of the living. The righteous will flourish. Pag sa langit, maganda talaga buhay doon. Pero dito sa lupa, sabi nga nung isang lalaki na nagsasabi, oh, you want to have the best life? You'll get it when you're in heaven. What? Will that have the best life here? God wants us to receive the fullness of His grace. The thief comes to kill and to destroy, but I have come, what? To give you an abundant life. Abundance is, you are not tied up in living tights. Hindi ka nakatali sa pamumuhay na laging tiis. Kaya when I always talk to my wife, tingnan mo, God is the God of the breakthrough. Yung mga hindi natin nakuha ng mga nakaraang taon for the last 10 years, now, little by little, God is blessing us. God is blessing us. Yung matagal namin na hindi maintindihan at hindi makita-kita at maunawaan, ngayon ay nagkakaroon ng liwanag. Ngayon ay may mga bagay na nagugulat kami na hindi ito yung kaparaanan, pero ito yung kaparaanan. God will always satisfy you. It's not all about your perspiration, but it's all about trusting God. Kaya sabi ni Jesus, do you really want to get well? Be certain. Pag tinanong ng Diyos, gusto mo ba talagang pagpalain ka? Eh, pastor, kasi hindi ako marunong sa math. Pastor, kasi mabigat yan. Hindi, ito ang kabulaanan at kamangmangan ng tao. Pastor, pakipray naman po, hindi naman po kami naghahangad ng sobra, yung tama lang. Mananalangin ka, lakihan mo na. Di ba? Kung tama lang, talagang bukas tatamaan ka ulit ng kahirapan. Ay, Pastor, kasi I don't want to inconvenience God, He's too busy. No. Gusto ng Diyos sina-challenge siya. Because that is His expertise. If you cannot do it, God can do it for you. If it is impossible, He make all things possible. Kaya ang sabi ni Jesus, do you really want to get well? How long have you been there? 38 years. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi na tinanong, nagka-boyfriend ka ba? Single, switchbird ka ba? Virgin ka ba? Hindi na tinanong ni Jesus yun eh. What Jesus spoke, get up, arise, and walk. Pick up your mat. That's it. Because Jesus is a person of authority. He came from heaven to earth to show us the way. At dahil narito ang hari ng mga hari at nag-utos sa kanya na siya'y gumaling, everybody has been overwhelmed because that is uncommon. That is unusual. On the regular days, on the regular hour, ganun lagi sila. Nakapila lamang doon at nag-iintay ng himala. Pero dahil bumisita ang Panginoon, everybody breaks loose. Kapag dumating ang ating Panginoon at pagka ang Panginoon ay pinapasok mo sa iyong buhay, yung depression mo, mawawala yan. Yung kinakatakutan mo, mawawala yan. Yung kabalisahan mo, mawawala yan. Yung insomnia mo, mawawala yan. Magbubuntis ka kung isusuko mo ng buong buhay. Kayong mag-asawa, ang lahat sa Panginoon. I'm talking to somebody. Kung isusuko mo ang iyong buong buhay,
Huwag ka nang magtira sa iyong sarili. Die to yourself. Because if you die, you will live for Him. Nagawa mo na ang lahat, hayaan mo namang gawin ng Diyos ang kaya niyang gawin. Sa Psalms chapter 37, verse 19. Oh, I love this. Before I close. You will not be disgraced in hard times. Psalms 37, verse 19. Even in famine, they will have more than enough. Hindi ka mapapaya sa panahon ng taghirap at taggutom at mga mahihirap na panahon at magkaroon man ng tagtuyot. You will have more than enough. When God needed a vessel para si Jesus ay maipanganak dito sa sanlibutan, what God chose is a woman who is a virgin. Uncommon, unusual, unexpected. And Mary herself didn't expect na siya'y magbubuntis nang walang kasiping dahil siya ay engaged na. Siya ay betrothed na kay Joseph. At ang sabi sa Luke chapter 1 verse 26 to 38, you can read it for your reference. Ang sabi ni Mary, how could it be? I'm a virgin. I have never slept with a man. But it could not be possible. But the angel said, you will conceive a baby boy. You will call him Jesus. At this time forth, you will be pregnant. At ang sabi ni Mary, what did she say? What did she say? Be it unto me, according to your word. Kaya kapag nagulat ka, may padating na malaking pagpapala sa iyo at magpipirmahan na kayo ng kontrata, remember this. Ang Diyos ay tapat at napakabuti. Siya ang naggantimpala at nakita niya ang iyong mga pagtangis at pagluha. Dati ang pagluha mo, Panginoon, padala mo naman ako ng bangus at ng tilapia na dala ng pusa. Nakakaiyak ho talaga yung ganong mga patotoo. Pero ngayon, hindi na pusa ang magdadala sa iyo. Truck na. Lambat na ng mga isda ang iyong makakain. Kaya mga kapatid, those things are for the moment. Dati naalala ko growing up, I need to wear a socks na kailangan may garter. Kasi yung medyas namin bumababa. Because ako nag-aaral sa mga panahon na nagsisimula maglingkod ang akin ama. At tatapatid ko kayo, noong unang panahon, walang Bible study, walang pera. Because the Bible study will give my dad a love offering. At minsan thank you, Brother Greg, salamat, napagpala kami. Wala man lang pamasahe. Brother Greg, kumain ka, magpakabusog ka. Those were the kind of people who are not yet learned. Pero kapag ka manonood ng sine, may pera at may pambayad at pag may pampanood ng concert, kahit 4,000 sa front seat na concert ni Michael Jackson, na 20,000 o ni Bon Jovi o ni Sarah Geronimo, you will pay it. Pag dumating ang Hillsong, you have to pay for it. Pero pag si pastor, pinag-iisipan. Nako, kinain na niya ng tithes namin. Can we just please raise up the level of thinking for the servants of God? Masakit ho. Masakit ho mapag-isipan, nakasama ho kami doon. Para hindi ho sila mapag-isipan, kayong mga kumakain na tinuturuan ng salita ng Diyos, kayo na ang magbigay ng kusa. Hello? It is not begging, it is your duty. Sabihin mo nga sa Jollibee, gusto ko ng Chicken Joy, gusto ko ng spaghetti. When you order, you pay. So when you're blessed, fulfill your duties and your vow. Huwag mo sasabihin na, may lakad ka ngayon, kasi biglang may atrasado. Gawin mo kung ano ang ipinangako mo. Hello? Because we prayed for that. We prayed in the darkness. We prayed in the wilderness. And now that in the promise, you forget about to give the honey and the milk. Ang gatas pag hindi na ipamigay, napapanis.
Oo, panggatas ho, pag hindi na ibigay, napapanis yan. Kaya wag mong bulukin ang sariwang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Am I talking sense, mga kapatid? Can you say amen? Amen? Pag sariwang ibinigay sa iyo, panatilihin mong sariwa. Right? Kaya sabi ni Mary, Lord, be it unto me, according to your word, according to your promises. It is new to me. I'm pregnant. But how can it be? But the angel said, the Lord your God, the Spirit of the Lord will overshadow you. Meaning, there is a guarantee. The covering of the Lord will be through all out the pregnancy stage. Iingatan ka at sasamahan ng ating Panginoon. I would close with this, with one story. Sa Yom Kippur War, it happened 1972. There was a soldier named Eleazar. At ito ho yung pinakamatinding gera na nangyari ho sa buong kasaysayan ng Israel, na kung saan 100 tanks ang kanilang ginamit to combat Syria and Egypt. Among the 100 tanks, 5 lang ho ang natira. Nasira ho at nawasak lahat, and they were the underdogs. But the people of God started to cry and call upon the name of the Lord. Pinanood namin ni Cathy yung Schindler's List. Napakaganda ho. Available na ho sa Netflix. Panoorin ninyo how Oscar Schindler was used by God to preserve the Jews, the 1,200 Jews among the 2 million na pinatay ni Hitler sa gas chamber. But there were still 1,200 remnants. Pero dito sa Yom Kippur War, they were really devastated. Ang dami hong namatay at daming casualty. But there was a man named Eleazar na siya ho ay naging in charge to have a rescue mission at maraming mga wounded soldiers. At dito ho nila nakita ang kamay ng Diyos. And when they are about to transport some wounded soldiers, meron ho silang nakaikwento, nakasakay sila sa armored artillery van, yung tinatawag na APC, yung mga malalaking mga truck. Dalawa silang convoy. On the far right, narinig nila ang ikot ng tangke. At nakita nila, we are doomed to die. We are doomed to death. At they were just expecting the bombshell, yung kanyon at bomba na titira sa kanila. At nakita nila sa telescope that it's a few hundred meters, 700 or 800 meters, na may tangke doon sa kanilang makakasagupa. And it was a Syrian tank. Pero you know what? Pagtingin ulit nung nagte-telescope sa mga nasa paligid nilang kalaban, it vanished. Nawala. And that is the first time habang sila naglalakbay. At pagkatapos ng ilang kilometro, meron na naman hong tangke silang nakasagupa. Isa na namang tangke. Pero alam nyo, God showed up once again. Yung tangke na dinaanan nila, hindi sila inanot, hindi sila ginalaw. Because God made them invincible. Syrian is a hard killer army. Pero dahil sila'y sinamahan ng Diyos, God made them invincible and their enemy disappeared for such a time that they really needed help from the Lord. Kaya mga kapatid, what are you waiting for? Get ready for the uncommon blessing. Si Korah, hindi ho si Sister Korah, si Korah na isa sa mga rebelde sa panahon ni Moses, ay kinain ho ng lupa ang kanilang buong angkan, di ho ba? Because they rebel against God. And because knowing God that He is the God of mercy, ito ho, some of the descendants of Korah is one of the famous writer of where there is a large number of chapters and verses in the Bible, which is the book of Psalms. Grabe, kinikilabutan ako. Rebelde, pero binigyan ng Diyos ng pagkakataon. What is that? That is uncommon. The tribe of Levites, they are the one who taunted Moses and they built a brazen and gold man-made God. Pero sino ho itong mga Levitang ito? Sila ho ang naging mga tagapamahala ng yaman ng ating Panginoon.
At ito rin hong mga Levitang ito. Sorry, correct me. Hindi ho sila kasama doon sa gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Please correct me. But they are the ones. Sila ho kasi, if I might remember, there are things na sila ho ay kinasuklaman at kinamuhian ng Diyos prior in the time of Moses. Pero because they're the one who stand against the deeds and the works of the 12 tribes. Ang sabi ni Moses, sino ang nasa panig ko? Lahat ay against kay Moses. Pero itong mga Levites, sila ho'y nagtaas ng kamay. Kami ho ay para sa iyo. But they were preserved and they were given a noble task. Only the Levites can enter the house of God and the temple of God. Lastly, there was a man named Elishama. Hindi niyo siya kilala, pero ipapakilala ko siya ngayon, oras na ito. Elishama means the God who hears. He was the scribe and secretary mentioned by name briefly. So siya ay secretary ng isang kingdom ng kaharian sa Jeremiah chapter 36 verse 12. Biruin ninyo, secretary, sino ba Sister Aren? Hindi namin kilala yan eh. Sino siya? Elishama. Hindi namin yun narinig Pastor, bago yun But you know what? It is interesting. Because in extra biblical evidence that we have for him, and turn the historical reality of the scripture, in 1986, outside of Jerusalem, there was a clay seal. Yung pang-mark ng mga pirma, alam niyo yun, clay seal. Yung pang-pirma, yung pang-stamp. There was a clay seal found outside Jerusalem that says, Elisha, servant of the king, and proving that he was indeed the secretary of a king in the next time, exact time setting situation that the scripture described in Jeremiah chapter 36 verse 12. What does it signifies? That this is a true evidence that all scripture is authored by the Holy Spirit and God written, even down to the most tiny details and seemingly insignificant person. God can use you and God can make you known. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sa akin yung pagtatapos, don't doubt who you are. Don't doubt your calling. Para ka sa Pilipinas. Sapagkat ang Pilipino ay hindi para sa France o sa New York. Ang Pilipino ay para sa Pilipinas. Kaya magugulat ho kayo. This message will be recorded and I will be accountable for it. Ang Pilipinas, ang pinakamaunlad at pinakamayamang bansa sa buong Asia at sa buong daigdig. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. It will happen. It will come to pass. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa oras na ito. Pinupuri ka po namin. Lord, prepare us for the unprecedented, unexpected. You're the God of wonders. And your story is our history. That there is a God who is faithful. The God who rescue those who are in distress and in times of need. Kaya Panginoon, magpakita ka sa amin, maranasan po namin. Move in our midst. And I pray to our dear viewers right now, followers who are watching right now, Lord, I pray that they will be about to be blessed beyond their capacity. That you're the God who is able to do exceedingly abundantly above what we expect. Kaya Panginoon, I pray, sa nalalapit na iyong pagbabalik, madatnan mo kaming maalab, masigla at matagumpay, at pinagpala. Kaya Panginoon, maraming salamat. That our pain is temporary. Our failure is not final and it is not fatal. Our failure is an evidence to step on the stone and to see victory through the eyes of faith. Kaya Panginoon, lahat ng may sakit, pinagaling mo na sila ngayon sa kanilang pakikinig. Lahat ng walang-wala at kapos, ikaw ay nagtustos na sa oras at sandaling ito. Lord, I pray sa lahat ng may mga utang, Lord, I pray that it will be reminded to them
na makakabayad sila ng utang at yung may mga kakayanan ng magbayad, maalala nila yung kanilang mga pinagkakautaan, lalong-lalo na sa mga taga-biyaya ng Diyos na mga nagpautang. Ngayon, ang panahon na kayo ay mabayaran na sa lahat ng inyong mga losses at sa lahat ng mga pending transactions. Lord, I pray for the release this June 2020. Salamat po. I pray this and seal this prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin.